Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinuko, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Oh, si Yahweh, tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka, manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Alleluia, alleluia, pinupuri ka namin. Alleluia, alleluia. Amen. Magandang hapon po sa lahat. Let's praise and worship the Lord. Yes, O Lord. Hallelujah. We glorify you, Jesus. Yes, O Lord. We are the chosen generation. Rise up, holy nation. God will live for you. You have
shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God will live for you.
a victory, and I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Let's say, and I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Yeah. Worship you, Jesus. Hallelujah. Yes, oh Lord. Praise you, Father. Yes, oh Lord. Jesus. Hallelujah. Glory to your name. Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Sa mga bawat pamilya na nakikinig, dyan sa mga tahanan. Pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan kayo ng Panginoon. And today, merong ituturo sa atin ang ating Panginoon. Pero tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami, nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Because you are a faithful God, you are a good God, you are a great God. At nagpapasalamat kami sa araw na ito. Okay. Hallelujah. Sa bawat tahanan, sabi sa Bible, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Magpasalamat nga tayo. Ang mundong ito, ang ating bansa, punong-puno ng mga complaining. But ang mga tao na nagtitiwala sa Panginoon, we will keep an thanksgiving to the Lord. Magpasalamat nga tayo sa Panginoon at sa mga pagpapasalamat natin sa Diyos, merong ginagawa ang Panginoon at ibinubuhos niya ang mga pagpapala. So maglaan tayo ng ilang sandali, pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Lord, sa pakikinig namin. May you give us the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, the spirit of revelation, that we may know you better and deeper, O God. And in the name of Jesus, we take authority over this place, over every houses na nakikinig ngayon. In the name of the Lord, we cut every plans, communication of the devil, all the hindrances, and we allow nothing but the Spirit of the living God in every houses. Hallelujah. Sa lahat na nakikinig, Panginoon. Thank you for the anointing of the Holy Spirit that is upon your servant. For you have called me and you have anointed me so that I may declare the words of the Lord. Salamat po. May your name be exalted. May your name be glorified. We humble ourselves before you. We give you the highest praise, the highest glory, the highest honor in the name that is above every name, the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Hallelujah. Sabihin nga natin sa mga nakikinig, hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay. Ngayon ay sineselebrate ang Passover. Mayroong redemption ng Panginoon, mayroong forgiveness. At this is the feast of Passover. Mayroong ginawa ang Panginoon. Nararamdaman ko sa Espiritu na mayroong ginawa ang Panginoon. Sa araw ng Passover ay pinutol na ng Panginoon yung coronavirus na yan. Amen. At yung
biglang pag-ulan kanina, ay winas away na ng Panginoon ang mga coronavirus na yan. Amen? Makikita natin ang ano na yan sa mga susunod na araw. Amen? So pakinggan po natin ang mga salita ng Panginoon. At sa Passover din, kinikilala natin at inaalala ang kamatayan ng Panginoon, yung mahal na araw sa atin yan. Okay, at alam natin na ang Panginoon nagbigay ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo, nabuhos ang kanyang banal na dugo upang tayo'y palayain. And today, meron akong ibabahagi sa inyo yung pagpatak ng dugo ng ating Panginoon. The 7 times Jesus shed His blood. At kung kayo makikinig at mayroon kayong mga problema, may karamdaman, pwede po kayong gumaling, just claim and receive your healing as you hear this word. Kasi hindi nawawala ng kabuluhan ang banal na dugo ng ating Panginoon. Hallelujah, mayroong pa ring power ang dugo ng Panginoon. 1 drops of the blood of Jesus ay sapat na para tugunin yung ating patayin mo ito. Yung ating mga problema sa buhay. So pakinggan po natin at maaring sa 7 times na yan na ibinuhos ng dugo ng Panginoon ay nandiyan ang kalutasan ng iyong mga problema. Okay, pamumula na natin. Just listen and i-apply natin mamaya. I-apply natin kung ano yung napakinggan natin about the blood. Okay, 7 times. Jesus shed His blood. Number 1 ay nung doon sa Gethsemane. Nung siya'y manalangin, His blood sabi doon like drops of sweat. Okay, sabi sa Luke chapter 22 verse 44, and being in agony, He prayed more earnestly. Then His sweat became like great drops of blood falling down to the ground. So itong Garden of Gethsemane ay dito rin binitrade si Jesus Christ. Dito siya tinaraydor ng isa sa kanyang mga disciples. Okay? Iyon ay si Judas. Ang nagtatraydor lang naman natin ay yung mga minsan yung mga malalapit sa atin, mga kaibigan natin, kamag-anak, ayan, mga kapitbahay, yung mga malalapit sa atin. Yun ang nagbibetray sa atin. And Jesus Christ was betrayed doon sa isang disciple at yun ay si Judas. I believe malapit ang Panginoon kay Judas because Judas is a treasurer. Ay aram mo naman pag ang isang tao ay treasurer, doon malapit ang leader kasi kung ano man pangangailangan ng leader, lumalapit siya sa treasurer. Okay? So very close yan kay Jesus, yung si Judas. But ipinagkanulo siya at siguro yon ang ng matinding panalangin ng Panginoon because he will be betrayed pagkatapos ng panalangin na ito, ng panalangin ng Panginoon. So the blood that was shed as drops of sweat has the power to heal every wound caused by betrayal and to give us a faithful heart. Kasi ang tinutukoy dito, yung blood, yung sweat like drops of blood na yan ay tumutukoy yan sa faithfulness. Can you imagine na binitray na siya ng kanyang kaibigan, ng kanyang disciple, pero nananatili ang faithfulness ng Panginoon. Nanatili pa rin siya sa kanyang gagawin, sa faithfulness niya sa atin, yung faithfulness ng pag-ibig niya sa atin. Pwede naman siyang umatras niya, pwede naman niyang sabihin na, naku, hindi ko na itutuloy kasi may nagkanulo sa akin, may nagtraidor sa akin. So, we are being betrayed by those who are close to us. So, itong ginawa ng Panginoon na ito, na matindi ang kanyang panalangin, na ang kanyang pawis ay parang dugo na yan. Okay? At dito, yung mga
nangungusap ang Panginoon sa bawat isa na tiniraydor. Kung kayo mga tiniraydor, masakit kasi pag tinatraydor ka. Pag binibetrayed ka ng mga malalapit sa puso sa'yo, masakit talaga sa puso yan. Ngayon, ay itong blood na ito, tinubos tayo sa pagtatraydor. Sa mga kaibigan natin nagtraydor, yung mga asawang nagtraydor, yung mga girlfriend o boyfriend na nagtraydor, ayan, pinagagaling tayo ng ating Panginoon. Hindi ka dapat nakakulong dyan sa sakit na yan, sa mga pain ng pagtatraydor na yan. You are being healed by the blood of Jesus Christ. Okay? Tanggapin mo yan. Okay, number 2 is blood from His face. Kasi ang ating Panginoon, makikita natin talagang nilabastangan ang katawan ng Panginoon. Pati yung kanyang, sabi sa Bible, sa Isaiah 50 verse 6, pati yung kanyang mukha, yung blood from His face na yan ay tumutukoy sa ating identity. Nire-restore ng Panginoon at gustong i-restore ng Panginoon yung ating identity. Sapagkat sabi sa Isaiah chapter 50 verse 6, I give my back to those who struck me, and my cheeks to those who plucked out the beard. I did not hide my face from shame and spitting. So nilabastangan talaga ang ating Panginoon, at pati yung kanyang mukha, yung kanyang balbas ay ginagano talaga at dumalo yung dugo na yon. Ano ang tumutukoy dyan? Gusto tayong tubusin ng Panginoon sa mga kahihiyan. Alam ko maraming mga tao ay naranasan ang mga kahihiyan sa buhay sapagkat pag ikaw mayroong kahihiyan, makikita sa mukha mo yan na ikaw talagang mayroong kahihiyan o mayroong kang naranasan kahihiyan o napahiya ka. But sabi ng Panginoon ay, and my cheeks to those who plucked out the beard, I did not hide my face from shame and spitting. Yung talagang hiniya ang ating Panginoon at dinuduran sa mukha, ginawang kahihiyan ng ating Panginoon. At yung dugo na dumaloy sa kanyang mukha ay para yon sa atin. Para sa mga kahihiyan na dinanas natin. Ayaw ng Panginoon manatili kayo diyan sa kahihiyan na yan. Tinubos kayo ng Panginoon sa kahihiyan yan para ma-restore yung ating identity. Pag tayo kasi ay merong naranasang kahihiyan, parang nawawala yung ating identity, yung tunay na ikaw. Ang tunay na ikaw, you are the children of God. You are victorious. Pero dahil sa kahihiyan na naranasan mo, hindi mo na naintindihan yung identity na yan. Now, nire-restore ng Panginoon ang identity niyan. Siya ang napahiya. Tinubos tayo sa kahihiyan ng ating Panginoon. So, the blood that was shed from Jesus' face has the power to restore our identity and help us to overcome any problems we have in the area of self-esteem. Alam mo, pagka ang tao'y nahihiya, minsan wala na siyang magawa eh. Nawawala yung kanyang identity. We have the true identity. Ang identity natin, we are God's children. Tayo'y tinubos ng dugo ng Panginoon. Tayo'y naging mga anak ng Diyos. John 1:12, lahat ng nagsitanggap sa Kanya ay pinagkakalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. So dito ay tinutubos tayo sa ating mga kahihiyan. Sabi sa Isaiah 54 verse 4, do not fear, for you will not be ashamed. Huwag kang matakot, hindi ka na mapapapunta sa kahihiyan. Do not fear, for you will not be ashamed, neither be disgraced, for you will not be put to shame. Tapos na ang ating kahihiyan. For you will forget the shame of your youth. Yung kahihiyan mo maging sa kabataan ay tinatapos na ng ating Panginoon yan, and will not remember the reproach of your widowhood anymore. So huwag tayong matakot. Do not be ashamed. Hallelujah. For you will not be ashamed. For you will forget the shame of your youth.
Okay, yun ang number 2. Number 3, the blood that was shed from His head. Alam naman natin ang Panginoon, bago siya ipako, nilagyan ng koronang tinik, sapagkat sinasabi niya siya ang King of the Jews. Sabi ng mga kaaway, ikaw ang King of the Jews, lalagyan ka namin ng korona. But that is mocking the Lord Jesus Christ. Nilagyan niya ng korona, hindi koronang ginto, kundi koronang tinik. Okay. Sabi doon sa Matthew 27 verse 29, when they had twisted a crown of thorns, they put it on His head and a reed in His right hand, and they bowed the knee before Him and mocked Him, saying, Hail, King of the Jews. So yun pong yung pong dugo na dumaloy, sapagkat niligyan siya ng tinik sa ulo, idiniin po yan, dumaloy yung dugo sa kanyang ulo, at yung dugo na yon, tinubos tayo ng ating Panginoon sa kahirapan. Hallelujah. Sapagkat yung crown ay nagsisimbolo ng poverty. Yung kahirapan yan. Tinutubos tayo ng Panginoon sa ating mga kahirapan. And then, ang isa pang kahulugan niyan ay conquest. Gusto kang magtagumpay ng Panginoon. Hallelujah. Gusto kang pasaganain ng ating Panginoon. Hallelujah. So the blood that was shed from His head has the power to destroy every curse and to make us conquerors, prepared to overcome every challenges. So yung blood na yan na dumaloy sa ulo ng ating Panginoon has the power to destroy every curse sa iyong kaisipan. Minsan kasi ang mga tao, meron tinatawag na sa kanyang ulo, sa kanyang isip na poverty mentality. Minsan kahit meron na, pag kinumusta mo, eto mahirap pa rin. Mentality yan, poverty mentality. Ang poverty mentality, tinubos na ng Panginoon yan. Hallelujah. Sapagkat, sabi sa John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Sabi naman ng Panginoon, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So pwede natin mapagtagumpayan ng kahirapan, mga kapatid, because we are a conqueror. Yung blood that was shed from His head, di ba? Alam niyo kung bakit nagiging conqueror tayo. Ang mga hari nung panahon na yon, pag sila nananalo doon sa labanan, kinukuha nila ang korona ng mga hari ng kaaway nila. At yun ang inilalagay sa kanilang crown. Ibig sabihin, binibigyan ka ng Panginoon ng crown. The crown to conquer. Hallelujah. Now, we are now a conqueror. Pwede nating i-conquer ang lahat ng problema. Pwede i-conquer yung coronavirus na yan. Hindi magtatagumpay sa atin yan. In Jesus' name. Meron pong kwento sa isang missionary pastor from, I think, sa US yan, si John J. Lake. Okay, nung panahon na yan, nagkaroon din ng salot. Ang tawag nila ay hindi coronavirus, kundi bubonic plague. Palagi ko sa mga dagayan eh. Bubonic plague. So nagkaroon ng salot, ang daming namatay. At ang ginagawa ni John J. Lake, hindi siya natatakot, pinupuntahan niya yung mga taong may sakit, pinapanalangin niya. Nagtataka ang doktor, sabi niya, bakit hindi ka natatakot sa salot na yan? Okay? At sabi niya, alam ko na siya ay servant ng Panginoon, covered by the blood of Jesus. At sabi niya, nagtataka ang mga doktor, hindi siya tinatalaban ng bubonic plague o ng salot na yon. Kaya ang ginawa ng mga doktor, suriin nga natin kung bakit hindi ka tinatablan. So sinuri nila ang buhay ni John J. Lake.
At sabi niya, naglagay ng virus sa kanya, pero paglapat sa kanyang katawan ng virus, namamatay yung virus. Hallelujah! So yun ang sabi ng Panginoon. Di ba? Katulad ng Passover nga. When I see the blood, I will pass over you. Thank you, Lord. Merong power po sa blood ng ating Panginoon. Yung blood that was shed from His head ay ginagawa tayong mga conqueror ng Panginoon. You are, di ba sabi sa Bible, Revelation chapter 1, sabi doon, you are kings and priests to your God. We are kings and priests. Kaya meron tayong, ang mga kings, may mga conqueror yan. Sabi nga ni Saint Paul, you are more than conquerors. I am more than conquerors. Sabihin niyo sa inyong sarili sa mga tahanan, I'm more than conquerors. Hindi tayo pwedeng talunin ng mga virus na yan in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. So number 4, yung number 3 is you must conquer your mentality, negative mentality o poverty mentality. Conquer that because sabi ng Panginoon, ako'y pumunta dito para bigyan ka ng buhay at ng kasaganaan nito. Okay? Nandun na tayo sa number 4. Ang number 4, yung blood that was shed from His back. Alam mo, ang Panginoon, bago siya ipako, ay hinagupit siya sa likuran. Redemption yan, mga kapatid. At kagalingan yan. Itong number 4 is about your healing. Healing sa mga sickness, sa mga diseases. Listen, if you will believe kung anong ginawa ng Panginoon and you will receive, believe and receive, you will be healed today. Amen. Sapagkat sabi doon sa Isaiah 53 verse 5, but He, talking about Jesus, is a prophetic word kay Jesus yan, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Tandaan natin yung sabi doon, by His stripes we are healed. Past tense po yan, healed. You are now healed. Hallelujah, claim your healing because of the stripes of Jesus Christ. Yung mga latay na inilagay sa kalikod ng Panginoon, sa mga latay na yon dumaloy ang dugo ng Panginoon. At yan na nagpapagaling sa lahat ng inyong mga karamdaman, mga sakit, kahit coronavirus na yan, pagagalingin ng Panginoon yan in the name of Jesus Christ. Hallelujah. So if you are sick, you can receive and claim your healing today. Receive your healing. Sabihin mo, I'm healed by the stripes of Jesus. Pinagaling mo na ako, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga latay. Alam nyo, nung suriin ang latay ng Panginoon, there are 39 stripes na nagkalatay ang Panginoon, 39 stripes. At sabi ng mga doctors, ang sabi naman ng mga doktor ay, there are 39 major sickness ang tao. Major. So ano ibig sabihin yan? Ang bawat sakit na yan ay merong katugunan sa latay ng Panginoon. Hallelujah. Merong tugon dyan sa cancer, sakit sa puso, ulcer, yung mga hindi na pinagagaling, yung wala ng pag-asa. May pag-asa ka sa Panginoon because by His stripes, you are healed. I declare you are healed. You claim and receive your healing right now. Kahit saan ka pa naroroon, sapagkat walang malayo sa Panginoon, kaya kang abutin ng Panginoon ngayon in the name of Jesus Christ. Okay, number 5. So, kinlaim na natin ang healing in Jesus' name. By His stripes I'm healed. Number 5. Blood from His hands.
Pinako ang kanyang mga kamay, dumaloy diyan sa kanyang kamay ang dugo ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, productivity and anointing. Hallelujah. Ang ibig sabihin, magiging productive ka na ngayon. Hallelujah. And anointing. Sabi sa Luke 23 verse 33, and when they had come to the place called Calvary, there they crucified him and the criminals, one on the right hand and the other on the left. So ipinako ang kamay ng ating Panginoon. Hallelujah. So the blood that was shed from His hand has the power to make us productive. Di ba? Para maging productive tayo, ang anong ginagamit natin? Yung ating mga kamay. Yan ang masisipag na kamay, pinagpapala ng Panginoon. Yung mga tamad na mga kamay, hindi na pinagpapala ng Panginoon. So gusto ng Panginoon maging productive tayo. At magkaroon ng anointing. Sa anointing din ay dumadaloy ang anointing din sa ating mga kamay. Di ba sabi ng Panginoon sa Mark 16, when those who believe, they will cast out devils in my name. They will lay hands on the sick. They shall recover. So dumadaloy ang anointing sa ating mga kamay. Sapagkat sa kamay, mga kapatid, maraming sinasabi ang kamay. Alam mo bang nagsasalita ang kamay? Pastor, nagsasalita ang kamay? Opo, nagsasalita po yan. Amen. Ano ibig sabihin ng ganan? Pag tinuturo mo yan, ibig sabihin meron kang sinisisi. Yan. Amen. Yung sa gitna ay nagmumura yan. Di ba? Yung sa palasinsingan, faithfulness yan. Amen? Pag tayo ay nagpe-pledge, ginagamit natin yung ating mga kamay. The pledge of faithfulness. Di ba? Ayan. Ang mga kamay natin, nananakit din yan. Yan. Yung iba nananampal, yung iba nanununtok. Ayan, may sinasabi. Yung iba naman, good works. So, ang ating mga kamay, nangungusap po yan. So, tayo po ay tinubos ng Panginoon. Yung blood na dumaloy sa kanyang mga kamay, tinubos tayo sa pagiging hindi natin productive. Naging productive ka ngayon. Dati, hindi yung ginagawa ng ating mga kamay ay mga dead works. Ngayon, ang ginagawa ng Panginoon, naging mahalaga na yan. Mga kamay natin, nung tayo tinubos ng Panginoon, yan ang kamay na tumutulong sa ibang tao. Yan ang kamay na umaabot sa ibang tao. Yan ang kamay na nagpapatong sa mga tao para sila'y gumaling at abutin ang mga tao. Then, anointing. Kailangan natin yung anointing ng Panginoon. Without the anointing of God, walang kwenta ang lahat ng ating ginagawa. Kailangan natin ng anointing. So, nire-release ng Panginoon ng anointing because tinubos na tayo. Hallelujah. So Jesus restores productivity and anointing in you. Number 6. Nandun na tayo sa number 6. Blood from His feet. Pinako ang kanyang mga paa. Dumaloy doon ang dugo ng ating Panginoon. So anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay purpose. Binabalik tayo sa tunay na purpose o plano ng Diyos. Again, sa Jeremiah 29:11, for I know the plans or the purpose I have in you. My purpose or my plan for you is not for evil, but to give you hope and a future. So the blood that was shed from His feet allows us to find the right path and to fulfill the purpose for which we are created. Binabalik tayo sa tunay na purpose natin. Nung tayo naligaw, sabi sa Bible, para tayo mga tupang naligaw. All we like sheep have gone astray.
naligaw tayo, nawala ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, inabot tayo ng Panginoon. Yung naligaw na tupang na yon ay inabot ng Panginoong Diyos. Inilagay, binago tayo ng Panginoon. Tayo yung mga tupa na yon na binago ng Panginoon, inilagay sa tamang purpose. At ngayon, nalalaman na natin ang purpose natin. That is for the glory of God. Meron kang destiny. Meron kang magandang destiny. Hallelujah. Kahit na anong nangyayaring negative sa buong mundong ito, hindi tayo natitinig sapagkat alam natin ang ating purpose, alam natin ang ating destiny. Hallelujah. Amen. So, ibinabalik tayo sa purpose ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi yan anak, dito ka. Nung tawagin ako ng Panginoon, ay ako'y maglalasing, ako'y magiinom. Walang purpose sa buhay. Sabi ni Lord, nung 26 years old ako, tinawag ako ng Panginoon, anak, hindi yan ang tamang landas. Hindi yan ang purpose ko sa buhay mo. Ito ang purpose ko. At that time, no, ako'y maborn again, naalaman ko na may purpose ang Panginoon sa aking buhay. Now, I'm serving the Lord. All the days of my life, I will serve the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. So, number 7, and this is the last one. So, receive the purpose in your life sapagkat tinubos na ng ating Panginoon yan. Binabalik tayo sa purpose ng Diyos. Ang purpose niya, worship God and serve Him. Hallelujah. So yung last one, the blood from His side. Nung nakapako ang Panginoon, tinusok siya sa tagiliran. Malapit doon sa puso. Okay. Sabi sa John 9:34, but one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. Lumabas ang dugo, lumabas yung tubig sa puso ng ating Panginoon. So the blood that was shed from His side has the power to give us a new heart and allows us to experience the fullness of the love of God. Sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26 hanggang 27, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Hallelujah. Napakagandang verse. So yung blood from His side, malapit sa puso yan. Ang ibig sabihin, tinubos ng Panginoon ang ating maruming puso. Sabi ni Jeremiah, the heart is evil. Nung wala ang Panginoon sa ating puso, ang ating heart ay evil. Lahat, ang ating imagination of our heart, the imagination of your mind is all evil. Pero minahal ka ng Panginoon, inabot ka ng Panginoon. Namatay siya, dumaloy ang kanyang dugo. Sa lahat ng parte ng kanyang katawan, mayroong dugo, mga kapatid. At ang isang parte noon ay sa tagiliran, malapit sa puso. Sapagkat gusto ng Panginoon na ilapit ang puso mo sa Diyos. Alam ko kung bakit inalaw ng Panginoon ang coronavirus na ito. Sapagkat ang puso ng mga tao, maraming mga tao, ang puso nila malayo sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, i-close kong lahat ng mga idols nyo. Lahat ng idolatry, kinlos ng Panginoon ngayon. Kasi ina-idol ang mga athlete, ina-idol ang mga artista, lahat close yan ngayon. Hallelujah. Bakit? Gusto ng Panginoon, itutok natin ang ating puso natin sa Kanya, ma-restore ang puso natin. Hallelujah. Gusto ng Panginoon maging malapit ang puso niya natin sa Kanya, ng mga tao sa Kanya. Kaya inaalaw ng Panginoon ang coronavirus na ito para makapag-isip ang tao, magbalik loob ang tao sa Diyos.
Return to your God. Yan ang mensahe ng Panginoon. Repent and return to your God. Hallelujah. Pag tayo nagrepent, sabi ng Panginoon, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Mapapalapit ka sa Diyos. At sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng bagong puso. Aalisin ko ang matigas na puso sa iyong laman at bibigyan kita ng pusong laman. Sabi ng Panginoon again, Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit. Sabi diyan, ay capital letter yan. Hallelujah. I will put my spirit within you. Kaya tinatawag tayo, we are the temple of the Holy Spirit, sapagat inilagay ng Panginoon ang kanyang espiritu within us, and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Mga kapatid, magbalik loob na tayo sa Panginoon. Repent and return to your God. Hallelujah. Yan ang mensahe ng Panginoon. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Hallelujah. At pag nagrepent tayo, at ang yung repentance kayo ay pagbabalik loob sa ating Panginoon niya. Pag nagbalik loob tayo sa Panginoon, bibigyan ka ng bagong puso. Isang puso nagmamahal sa Diyos. Isang puso na magseserve sa ating Panginoon. Isang puso na sasamba sa ating Panginoon at magmamahal sa Kanya ng gayon na lamang. Bakit? Sapagkat minahal ka ng Diyos ng higit sa Kanyang buhay. Ngayong mahal na araw na uli, inalis ng Panginoon din yung mga penitensya sapagkat walang kwenta yan. Hallelujah. Ang mga penitensya niyang walang kwenta, mayroong isang nagsakripisyo sa krus, is the Lord Jesus Christ. Sapat na yon. Hallelujah. Hindi ka na dapat magpakahirap sapagkat sapat ang pagsasakripisyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan. At pagkatapos sa tubusin, patawarin tayo, linisin tayo ng kanyang banal na dugo, at tayo'y mamuhay ng tama sa harapan ng ating Panginoon. Come on! May mensahe ang Panginoon sa naranasang coronavirus na return to your God. Repent and return to your Creator. Minamahal ka ng ating Panginoon. Iniibig ka ng ating Panginoon. Hallelujah. At gusto kang baguhin ng Panginoon. Pag binigyan ka ng bagong puso ng Panginoon, ang ibig sabihin niyang bagong buhay. Hallelujah. Magkakaroon ka ng bagong buhay. Isang masayang buhay. Isang mapayapang buhay. Hallelujah. At aalisin ng puso ng Panginoon ang pusong matigas, ang pusong bato. Palalambutin ng Panginoon yan. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoon, I will cause you to walk in my statutes. Hallelujah. Tutulungan kita na lumakad sa aking palatuntunan. You will keep my judgment and do them. Thank you, Lord. Salamat diyan sa dugo ng Panginoon na dumaloy sa kanyang buong katawan. Lahat yan may kahulugan sa ating buhay. At kung ikay may karamdaman, receive the healing power of Jesus. Because mayroong dumaloy na dugo sa likuran ng Panginoon. By His stripes, you are healed. Kung saan ka man naroroon, walang malayo sa ating Panginoon. Kaya kang abutin ngayon ang Panginoon. Hallelujah. And today, mayroong pinapagaling ang ating Panginoon sa oras na ito. Sa mga tahanan, pinagagaling ka ng Panginoon. I declare that because there is nothing too hard for the Lord. Nothing is impossible with God. Hallelujah. He's the creator of heaven and the earth. At sabi ni Jeremiah, Lord, you have made the heavens and the earth with your outstretched arm and with your mighty power, and nothing is too hard for you. Walang mahirap sa Diyos. Ano mang problema mo ngayon, walang mahirap sa Diyos. Kung kulang ka sa pera, God will supply your needs. Magtiwala ka lang.
Susuplayan niya ang iyong pangangailangan. Bakit? Sapagkat sinabi ng Panginoon yon, kung pinapakain ko ang mga ibon hindi nagtatanim, hindi nag-aani ang mga ibon, pero araw-araw kumakain sila, pinapakain sila ng ating Creator nang lumalang sa kanila. How about you? Mas mahalaga ka kaysa sa mga ibon. Hallelujah, because you are created in the image and likeness of your God. Hallelujah. We are created in His image. Kaya napakahalaga natin sa Panginoon. Huwag ka na mag-alala sa buhay mo. Yung mga nag-aalala ngayon, yung mga natatakot na ngayon, fear not, sabi ni Lord, I am with you. Di kita pababayaan. Just trust me, says the Lord. Hallelujah. Magtiwala ka lang sa akin. Alisin mo yung pagkatakot mo and trust me. Hallelujah. Because I believe today, tinapos na ng Panginoon ang ating problema sa coronavirus na yan. In Jesus' name. Yan ang ating paniwala. Sapagkat tamang-tama, pass over ngayon, kapatid. I will pass over you when I see the blood. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Manalangin tayo. Heavenly Father, we thank you once again for your blood. Salamat sapagkat there is life in the blood. Ibinuhos mo ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo at hindi nawala ng kabuluhan yon. Hanggang ngayon, mayroong kapangyarihan ng blood mo, Panginoon, ang iyong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon, Panginoon, sa bawat may mga problema, sa mga may karamdaman, Panginoon, ini-apply namin ang dugo na umago sa iyong likuran. Be healed right now. By the stripes of Jesus, you are healed. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Yung mga tinraidor, betrayal, nakaranas ng betrayal, ng mga pagtatraidor, ng mga malalapit sa Kanya, pinagagaling ng Panginoon ang puso mo sa mga betrayal na naranasan mo in the name of Jesus. Hallelujah. At inire-restore ng Panginoon ang iyong identity. Inaalis ka doon sa mga nakaranas na mga kahihiyan. Sa oras na ito, ina-apply namin ang dugo ng Panginoong Jesus na dumaloy sa kanyang mukha. At inaalis ka ng Panginoon sa mga pain ng mga kahihiyan na naranasan mo in the name of the Lord. Sapagkat naging kahiya-hiya ang naranasan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Binubunot yung kanyang balbas. Dinudura ng kanyang mukha. Nakakahiya. Siya ang nagdala ng mga kahihiyan. Now you are free. Receive your healing. In Jesus' name. Do not fear, for you will not be ashamed. Neither be disgraced, for you will not be put to shame. For you will forget the shame of your youth. Makakalimutan mo na ang mga kirot na yan in the name of the Lord. Thank you, Lord. The blood that was shed from His head, Lord, it is conquest. Ginawa mo kami mga conqueror. Conqueror sa mga poverty mentality. Hindi kami mahirap sapagkat kami anak ng Diyos. In the name of Jesus. At sabi ng Panginoong Jesus, I have come that you may have life and have it more abundantly. Hallelujah. Blood from His hand. Ginagawa kang productive ng Panginoon. And if you will believe, aangat ang buhay mo in the name of Jesus. And if you believe, magkakaroon ng anointing ang iyong mga kamay sapagkat tinubos na ng Panginoon yan from non-productivity to productivity and anointing of God. Jesus restore your productivity and anointing in your life. The blood from His feet, purpose.
Mayroong purpose ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. For I know the plans that I have for you, the purpose. My purpose for you is not for evil, but to give you hope and a future. I declare that you will have a good future. And you will have hope. You will hope in the Lord. Hallelujah. And the last one, the blood from His side, a new heart. Open your heart right now. Open your heart right now. Receive a new heart. I will take away the stony heart. Yung batong puso, yung matigas na puso, tatanggalin ko yan sa iyong buhay. And I will give you a new heart. I will put a new spirit within you. I will put my spirit within you. And I will cause you to walk in my statutes. You will keep my judgment and my will in the name of the Lord. So I declare a new heart. Tanggalin mo mga sinungaling na puso. Ang mga mapagmalaking puso, Panginoon, tanggalin mo yan. Proud heart in Jesus' name. Lord, give them a new heart. Give us a new heart. A new heart that will worship you and serve you. A new heart that will walk. You will cause me to walk in your judgment and your statutes. Makakasunod kami, Panginoon, because binabagon mo na ang aming puso. Holy Spirit, put your Holy Spirit within each one of us. Sapagkat yun ang sabi mo, Panginoon, I will put my spirit within you. Receive the Holy Spirit of the living God in you. You are the temple. Know ye not that you are the temple of the Holy Spirit, and that the Spirit of God lives in you. Nananahan ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. You are the temple of God. In Jesus' name. You have been redeemed by the blood. You have been forgiven by the blood. You are cleansed by the blood of Jesus. And you are covered by His blood. You are protected by His blood. Even from this coronavirus, you are protected by the blood of Jesus. And no weapon that is formed against you shall prosper. Walang lalapit na peste sa'yo. Walang lalapit na coronavirus sa'yo in the name of the Lord. And we command that virus to go in the name of the Lord. In Jesus' name. Oh, let's worship God. Worship God in your houses. Come on, worship Him. Itaas mo yung kamay. Worship God. Hallelujah. Thank Him for His healing. Hallelujah. God.
Pasalamatan natin ang Panginoon sa kabutihan niya. I know merong pinagaling ang Panginoon. Binabago ka na ng Panginoon ngayon. Hallelujah. Binigyan ka ng bagong puso, bagong buhay. Hallelujah. And I declare promotion. May mga papopromote sa inyo in the name of the Lord. Hallelujah. Merong healing na ginawa ang Panginoon. Even right now in the name of Jesus. God is making you productive right now. The anointing of God is upon you right now in the name of the Lord. Oh, Sakarabasetere Bobosande. Oh, we worship you, God. Oh, Rababasetere Momosete. Irebasotere Masete. We worship. Oh, we worship you, God. Alamasatara masatere mamosante. We worship you in spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga tahanan. Come on, palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Okay, God bless you. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Lahat ng ipinangaral dito, receive. Tanggapin niyo yan by faith. Amen. At mangyayari yan sa inyong buhay. Hallelujah. Sapagkat hindi nawawala ng kabuluhan ang mga salita ng ating Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you. May the grace of the Lord Jesus Christ be upon you today and give you peace in Jesus' name. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless you all. Amen. God bless you.